mga young people nandito, kahit ang mga preachers and families at ang kanilang mga anak at assistant preachers. Salamat. Ikaw ang aming tinataas at winawalhati sa pangalan ni Jesus. And all God's people say, oh, amen. Please be seated. Okay? So, isang bagay po na naintindihan natin nung nakaraan na binigyan po ng eksplanasyon sa atin yung bagay po ng yung aking sitwasyon ay hindi talaga mahirap. Okay? Yan ang ating kumbaga pinag-usapan. At alam natin na hindi tayo pwedeng magpeke. Okay? Hindi natin pwedeng ipeke, hindi rin natin pwedeng lukoy nating sarili. Meron talagang problemang haharapin. May mga kabigatan na dapat nating harapin at ang katotohanan nito ay talagang magsasabi na tayo po ay meron pong hanggan. Okay? So, katulad ng sinasabi ko lagi, hindi natin kakayanin kung tayo lang. Okay? Kaya kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Word of God to remind us kung ano yung dapat nating gawin. Ano yung dapat nating maging action with this. So, maraming binibigay sa atin, maraming paalala, pero ito ay isa sa mga paalala na magpapaalala sa atin that pwede tayong mabuhay sa buhay na ito na mayroong tinatawag na biyaya ng Diyos sa mga hinaharap natin. I don't like you to think na parang ito ay isang bagay na kailangan i-deny natin. Walang denial po dito. But facing the truth and facing the truth with the Word of God ay mas lalong mapapagaan yung ating pag-iintindi ng ating pong kalagayan, ng ating pong gagawin, at ang ating sitwasyon sa mundong ito. Okay? So, with this said, alam natin na lahat tayo may tinatawag na hopeless situation. Okay? Darating yan sa buhay natin at malamang sa malamang, kung hindi pa dumating yan o dumating na, pero haharapin mo ang tinatawag na hopeless situation sa buhay natin. If maalala nyo, I'm saying this doon po sa ating pong mensahe, okay? And reminding na meron tayong sitwasyon na darating na ganito. And we all face a dead end and face of God growing our faith. So, it is because itong mga bagay nito ay darating, okay? At pag dumating ito, ang dahilan nito para lumago ka sa pananampalataya. Not to destroy you if you are a Christian, okay? Kahit sabihin mo palo, sabihin mo anything, any reason that you want to reason with this, pwede. Pero lahat ng to directs to a growing faith situation. Ibig sabihin, lalago ka sa iyong pananampalataya. At every time we hit a dead end, we need to face the facts with faith. Hindi po pwede, pag nalaman mo yung dead end, alam mo yung sitwasyon, alam mo yung limitasyon mo, okay? Na hanggang doon ka na lang, hindi po pwedeng discarding malate. Ha? Hindi po pwedeng ganon. Hindi po pwedeng magaling ako at matalino ko. Walang ganon. Kasi hindi mo kakayanin na ikaw lang. Kailangan mo ng pananampalataya. Kailangan mo ng pananampalataya mo kay Kristo na maintindihan mo na mas kailangan mo siya sa sitwasyon na ganito. Kasi dadalihin ka ng Diyos through delays. At pag hinarap mo yung delays, pag hindi nakatutok yung pananampalataya mo sa Diyos, you will question, bakit ganun? Yung prayer ko, nag-faithful naman ako, nagbibigay naman ako, bakit hindi dumadating? Okay? You will face difficulties. This is a normal life. This is reality of life. At pag hinarap mo yung delays, difficulties, mas malala pag hinarap mo yung tinatawag na dead ends. Yun hindi mo na kayang kontrolin yung sitwasyon. Yung kahit anong galaw mo, hindi ka na effective at wala ka nang magagawa until ibibigay ng Panginoon yung deliverance niya sa'yo. Tatandaan natin to. Kapag ikaw ang pumipilit sa sitwasyon na mayroon ka
na hindi maganda at inaayos mo, hindi mo makikita yung deliverance ng Diyos. God wants you to just submit to His power na sasabihin mo, Lord, pwedeng tulong? You remember, like Peter, when Peter dared to walk on water, naalala mo yung nag-dare si Peter na lumakad sa tubig at sinasabi ni Peter, Lord, pwedeng palakarin mo rin ako. At habang naglalakad siya, nung umalis siya, amazed na amazed siya. But when he started to look sa malakas na hangin at malaki na alon, he began to panic. Kadalasan ganun tayo. Pag nakita na natin yung problema, naku, mahirap na. Kaya niya pang kontrolin. So ang ginawa niya, di ba? Naglangoy aso si Pedro. Pambira. Tinan mo to ha, eksperto to. Dahil mangingisda to. Pero hindi pa rin niya nakayanan yung sitwasyon niya. Kahit mayroon kang expertise sa iyong sitwasyon, there will come a time, dead end is a dead end. Hindi mo kakayanin kahit languyin mo pa ng aso. Anong ginawa ni Pedro? Nung hindi na siya makagalaw at hindi niya na kaya, Peter just shouted and cried aloud, Lord, help me. Maybe in your life you have situation or you will have situation that at least alam mo, may pwede kang gawin. Over and over again throughout our lives to grow our faith and develop our character in dependence on Him. Kasi ganito yung ginagawa niya. Kaya hindi ka dinadala sa tinatawag na delays para asarin ka. No. Hindi ka dinadala ng Diyos doon sa difficulties para ikaw ay sirain. O sa dead end para wala ka na, tapos ka na. No. God is giving these delays, difficulties, and dead ends for you to just grow your faith and develop your character at yung paninindigan mo sa Panginoon. At ginagamit yung mga problema na to so that your faith will grow. Kaya hindi dapat titiklop. Hindi ka dapat lalayo. Hindi ka dapat aalis sa iyong pananampalataya at sa iyong simbahan. Hindi po pwede. Napagalitan ka lang, tumiklop ka na. Nabuli ka lang, lumayo ka na. Dapat lumalakas ang faith. Hindi nanghihina ang faith. Growing our faith happens when you hit a dead end and it seems like our dreams has turned to dust. Nung makikita mo na parang no hope, na wala ka nang pupuntahan, wala ka nang magagawa. Pinangarap ko, ginalingan ko, binuhos ko yung dugot pawis, pero ito pa din. I'm going just to, not to hurt Preacher Franklin, pero recently namatay yung isa sa pinakamabait at paboritong aso ni Brother Franklin. Kung tatanungin mo, bakit namatay? Alaga naman. Pinapakain naman, binabantayan. Yun yung aso na hindi nawawala ng bantay. Kailangan babalikan yun. Oo. Parang si Price. Anak niya kasi si Price eh. Oo. Anong gagawin mo? Hindi mo namang kontrolado yung sitwasyon. Pwede magtampo si Glenn. Pwede magtampo si Direk. Sasabihin niya, pampira naman, anong nangyari sa aso ko? Pwede niya sisihin yung mga buang doon sa kabila ng Sabi niya, yung mga buang kasi. Yun yung dahilan. Kaya pagbaba nun, umakyat ulit yun. Yun ang dahilan. Pwede siya maghanap ng pwedeng sisihin. Pero when you understand that this is a growing faith situation, alam mong hindi ka magsisisi, but you will just praise God, Lord, I don't know what's happening. Hindi ko naintindihan at hindi ko maintindihan. Ginalingan ko naman. Pero may ginawa ka pa din eh. Aayusin ko na lang. O hindi nandito sa simba, nag-meeting pa yan. Oo. Nag-prayer meeting yan, pero hindi niya lang talaga nakayanan. Sabi niya, sub mo na. Oh. Siyempre, naintindihan naman natin. Oh. So, nag-sub siya. O, sub silang dalawa, ni Pastor Rod. Oh. Yung mga ganong sitwasyon.
Pero it is a growing faith situation. Things are out of your control and you can't do anything about it. Kaya mo ba pigilan yung sitwasyon ng pandemic? Kaya mo ba pigilan yung sitwasyon na kapag yung anak mo ay ayaw na talaga? Diba? Yung may mga problema na ganun, ayaw, hindi mo kakayanin yun. May mga ganung sitwasyon. Hindi mo kakayanin na malulugi at dadaan sa kalugian ng business mo. Hindi mo makakayanan at hindi mo kayang salbahin. Kung halimbawa, talagang sinabi ng teacher, bagsak ka. O yan ang gagawin, magbawild ka, magdidemanda ka. Hanggang saan ka lang? Diba? May sinasabi, ang buhay ng estudyante ay nasa dulo lang ng ballpen ng teacher. Gagawin mo. Pag naasar yung teacher sa'yo, kahit ang galing-galing mo pa, sabi ng teacher, sorry, wrong answer. Oh. Pagpasok mo pa lang, yung teacher, pag sabi mo, good morning, asar na agad sa'yo. Anong good sa morning? Oh, di ba? Yun pa lang. Sabi mo, sir, sorry po. Walang sorry. Tinitingnan mo kung masama. Oh, patay. Kahit wala kang ginagawa, may mga, anong gagawin mo? Hindi mo kayang kontrolin yun. Magwawala ka. Oh. In this phase, you may hear, may mga maririnig ka at may makikita kang experience ng dead end na ang sinasabi, lala ng sakit ko eh. Naghiwalay na kami. Naubos pera ko, bankrupt. Nawalan ako ng trabaho. So, anong gagawin mo? Lalayo ka sa church. So, anong gagawin mo? Magdidiskarte ka ng sayo. Diba? May problema na nga eh. Palalalain mo pa. Pwedeng kumafit ka na sa Diyos. Diba? Pwedeng work out your own salvation. Ayusin mo na lang yung buhay mo. May kaligtasan ka. Galingan mo na lang sa faith mo. Niligtas ka na ng Panginoon. Sapat na yon para ibigay mo yung tamang paniniwala at pananampalataya sa nagligtas sa'yo. Darating ang panahon talaga sa buhay mo that you will find yourself asking, bakit nangyayari sa akin to? Bakit hindi na lang si Kenneth? Bakit ako pa, Lord? Sana si Neri na lang. Bakit ako, Lord? Kita mo naman, Lord, si Earl. Dapat si Earl na lang. Bakit ako talaga? Diba? Bakit ako? Mas walang hiya si Ron sa akin. Pwedeng ganon. Diba? Lord, bakit ako? Pwede naman si Brother Franklin. Bakit ako? Malala naman yung ginagawa ni Ephraim. I mean, regardless kung totoo, hindi. Pero you will find yourself asking, why is this happening to me? Ginalingan ko naman, Lord, Faithful naman ako, naglilinis naman ako. Bakit parang pinagpala yung kapitbahay kaysa sa amin? God, did I miss your will? Diba? Kasi, yun yung simula na magtatanong ka ng mga tanong dahil na sa dead end ka. At kakailanganin mo yung tinatawag ng pagligtas at deliverance ng Diyos sa'yo. Habang nasa stuck ka, habang nag-aantay ka for deliverance, you need to remember what God can do. Taan mo. Habang nag-aantay ka at masakit yung damdamin at mabigat yung damdamin at masakit yung nararamdaman mo, tandaan mo, alalahanin mo, ano yung pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo? Kadalasan di mo maalala, kasi hindi mo naalala, mismo yung buhay mo, sinicure nga ng Diyos eh. Nakatuto ka sa problema na nakalimutan mo na nawala ka na sa listahan ng papuntang impyerno.
Di ba naalala mo yung pangalan mo nandoon sa listahan ng libro ng papuntang impyerno? Oh, nandoon ka sa papuntang impyerno. At nung naligtas ka, iniligay ka sa aklat ng buhay. You remember yung sinabi ng Revelation chapter 20 verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Tignan mo yun ha. Oh, nung sinabi sa iyo yun, alam mo, nawala lahat ng iniisip mong problema. Uy, mabigat ang problema ko. Kasi pwede, yung dead end, yung stuck ka, yung unanswered prayer, yung mga bagay na yun, yung sakit, yung bankruptcy, yung divorce, pwedeng magawa ng paraan yun eh. Pero yung pupunta ka ng impyerno, pag namatay ka, wala ng paraan. Kaya isipin mo na, isecure mo muna yung pinaka-importanting isecure. Hindi yung pagaling ng sakit mo, hindi yung aasikaso ng business mo, hindi yung pagtingin ng yung tingnan mo muna kung ikaw ba ay siguradong papunta ng langit. Problema yan. Yan ang pinakamalaking problema pag wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Di ba, bakit ba wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Because sabi ng Romans chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Napakalinaw nun, na kahit anong gawin mo, ikaw at ako ang magbabayad ng kasalanan natin sa impyerno dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, na ang katawan mo ang kaluluwa ay maghihiwalay sa katawan at pupunta sa impyerno, at ikaw ay magbabayad ng kasalanan mo sa impyerno. At kapag wala kang Kristo Jesus, sinasabi ko, you will suffer there for eternity. Pero sabi ng Diyos, sabi ni Apostle Paul, merong regalo ang Diyos, buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito yung ginawa niyang solusyon. Solusyon ito na dapat maintindihan mo na ikaw ay merong pag-ibig na walang katumbas. Ano sabi sa Romans chapter 5 verse 8? Sabi, bagamat ang Diyos ay nagbigay ng kanyang pagmamahal sa panahon na ikaw pa ay hindi ligtas, sa panahon na hindi mo pa kilala si Kristo, sa panahon na wala kang kwenta, sa panahon ng barubal ka, si Kristo ay namatay na para sa atin. Solusyon yun sa problema na hindi kayang bayaran ng pera o anumang diskarte sa buhay mo. Ang Diyos lang ang pwedeng maggawa at magbayad at tumulong sa atin. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21? For He hath made Him to be sin for us. See, siya yung nagpakasala sa atin. Ang hirap naman na, di ba? Siya yung nagkaroon, nilagay niya yung kasalanan natin sa Kanya. Dinala niya. Yun. Na hindi naman siya makasalanan. That we might be made the righteousness of God in Him. Kaya nga sabi sa Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart, okay? Naniwala ka sa that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Kaya nga pagsabi sa verse 13, whosoever, kung sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Isipin mo yun. Hindi pinagkait ng Diyos ang kaligtasan sa atin. Solusyon sa malaking problema natin. Kung yung nga problema natin ay sinusolusyonan na agad ng Diyos, huwag ka na sana mag-worry sa mga bagay na nawala sa'yo o wala pa sa'yo. Yung mga bagay na pangarap na hindi pa dumadating, yung mga answered prayer na hindi po dapat pinoproblema yan. Bakit? Yung kaluluwa mo nga, sinecure niya. Bagay pa kaya? Anong sabi sa Romans chapter 8 verse 32? At hindi niya pinagkait ng kanyang sariling anak, bagamat ibinigay niya sa atin, para sa atin lahat. Ibig sabihin, yung bagtong na si Kristo Jesus ay namatay sa cross, silibing at muling nabusang mahal ng dugo para sa atin. Yun ang ginawa ng Diyos. Sabi niya, paano niya hindi pa ibibigay sa atin ang mga bagay-bagay sa mundong ito? Yung anak nga ibinigay, bagay pa kaya? 'Di ba?
So, instead of focusing on your problem, can you just focus on what God can do to your problem? Pwedeng yun ang tingnan mo. Pwedeng doon ka mag-focus. Pwedeng doon ka mag-concentrate. Ano yung pwedeng gawin ng Diyos sa'yo? Anong pwedeng gawin ng Diyos sa problema mo? Hindi yung ngangawa ka dahil nga napagalitan ka. Hindi yung magrereklamo ka dahil nga nautusan ka. Dahil may problema yung anak mo, dahil may problema yung tatay mo, dahil hindi na doon. Tingnan mo, Lord, what can you do to my situation? Because the worst thing you can do at the dead end, is to pretend there isn't a problem. Kaya ko to. Okay lang ako. Okay ka lang, Brad. Okay lang ako. Huwag kang pretentious. Pag may problema, pwedeng aminin mo na lang. Pwedeng maging totoo ka na lang. Hindi yun, okay lang ako, taas noo ka pa. Ha? Pero libing ka na pala sa utang. Ha? Taas noo ka pa. Pero ang laki na rin pala ng damage ng pamilya nyo. Huwag ka na mag-pretend. Because that is the worst thing you can do sa dead end. Dead end na nga, parang wala ka pa. Alam mo, nakakaasar yun. Alam mo yung mga tao na parang wala ka nang magagawa, wala ka nang ibubuga. Pakitang tao ka pa na parang, ang hilig nyo mag-idolize sa isang artista kay Pakitong tao. Diba? Yung relax lang, parang wala lang. Oh, okay ka lang? Okay, kaya. Pero deep inside, Ay, alam nyo, having faith doesn't mean you deny reality. Pag may pananampalataya ka, hindi ibig sabihin dinideny mo yung reality. At hindi rin ibig sabihin, I'm not in pain pag may pananampalataya ka. When in fact, you are. Sakit kaya? Pag nasaktan ka, sakit kaya? Diba? Oh, talagang pag alam mo may dinadala ka, talagang mahirap talaga. I mean, yun talaga yung totoo eh. Kaya nga hindi ma-fake ni Preacher Franklin yung kanyang nararamdaman during doon sa, ang tawag ito? Doon sa prayer meeting. Oh. Siguro si Price kung namatay din, nagluluksa din ako. Kaya nga inayos ko na eh. Sabi ko, naku, pumipilay-pilay, delikado to. Eh, ibibenta ko pa yun. Yung pala yun, di ba? No. Sabi ko, pambihira, pa-check up, lahat-lahat na gastos, 2K, aso yun ha. Yung aso, mapa-check up, 2K, pero wala kaming pagkain sa bahay. Isipin mo yun. Nagagano naman, anong pagkain natin? Tapos yung aso, nakaano pa, Dr. Shiba. Oh, pambihira. Pag namatay, nakatayo si Preacher Franklin. Halos di siya lutang siya. Iniisip niya, nagsabong na kaya si Rock doon sa manok ni San Pedro? Masaya na kaya siya doon? Iniisip niya, hindi siya makapag-preach. Diba? Kaya pag may pananampalataya ka, hindi mo sinasabi na hindi masakit. Masakit eh. Masasaktan ka pa din. He's not saying, I'm happy. Hindi yun. Pag may pananampalataya, sabi mo, masaya ka. You cannot fake it. Pwede ka mag-fake, pero ano yun? I mean, that's the worst thing that you can do. When in fact, you're grieving. Alam mo tawag doon? Yung nagpipeke ka. Hindi fake yun. That's phoniness. Yung magaling ka magpeke kahit hindi naman yun ang sitwasyon mo. Listen. And listen very carefully. Faith is facing the facts without being disheartened by them. Anong ibig sabihin nito? Pag ikaw na problema, ikay tinamaan ng dead end, ikay nahirapan, ikay nabigatan, ikay nasaktan, hindi ka magbabackslide. You will stay attend church. You will stay give your offering. You will stay continue worshiping God in spirit and in truth. Nasa choir ka pa rin.
Magsosong leader ka pa rin, magsosolo ka pa rin, magbi-preach ka pa rin. Yun ang ibig sabihin nun, na kahit nasasaktan ka, hindi ka lalayo sa church mo, sa pastor mo, at sa Panginoon mo. You will stay. Hindi yung nag-away lang kayo, hindi na kayo nag-attend ng simba. Ano ba yan? Yan ba yung halaga ng Diyos sa inyo? Ha? Nasaktan ka lang dahil hindi ka nalutuan? Bakit walang luto? Wala kang binibigyan na budget eh. Ganun ba? Sorry. Tuloy na. Wala ka palang binigay. Nung napagalitan ka lang sa bahay, nagtampo ka na, nagkulong ka sa kwarto, hindi ka nagsimba. Ano yan? Marami na akong problema. Marami na akong kabigatan. Hindi ako lumayo kay Pastor Julius. Hindi ako lumayo kay Pastor Kent. Hindi ako lumayo kay Pastor Joey. Kahit pinagagalitan ako at sinisermonan ako, hindi ako lumayo sa mga pastor na alam ko, lalong-lalo na sa pastor ko, na tinuturuan ako ng tama. Hindi ako lumayo. In fact, ninalapit ko pa, bumabawi ako. Nasaktan ko yung isang pastor, nasaktan ko yung sending pastor ko, babawi ako. Hello, pastor. Patawarin niyo po ko kung nalagay ko kayo sa maling sitwasyon, sa alanganing sitwasyon. Okay lang. Ako na ang magsusorry. Itabi mo na, ako na. Na ganon. Hindi ako lumayo. May kabigatan na ako, may mga problema na ako, lalayo pa ako. Mali. Hindi ka magbabackslide kahit may kabigatan ka. That is faith. Alam mo kung bakit? You know God is greater than the problem. Mas malakas ang Diyos, mas makapangyarihan ang Diyos. There is a brand of Christianity that basically says to deny all of your problems. Yung claim it and you will make it. Hindi totoo yun. Claim it ka dyan. Hindi ganun yun ang buhay. Hindi po pwedeng i-deny. Nandyan yan eh. Na magsasabi lang sa'yo, just a positive, magkaroon ka lang ng positive way of thinking. Walang ganun. Magkaroon ka lang ng positive confession. Well, in fact, sinasabi nga ng salita ng Panginoon. Ito, listen. Anong sinabi ng salita ng Panginoon? Anong sabi ni Jesus Christ sa John 16:33? Sorry. Sabi, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Nasaan ang peace? Nasaan ang peace? Sa Diyos, okay? Kay Jesus Christ. Pero dahil nasa mundo ka, you will face this tribulation, gulo, trouble. In the world, ye shall have tribulation. Reality. Hindi mo kayang takasan yan. Yan talaga yan. Mamamatayan ka, may mauuna sa atin, mayroong magkakasakit, mayroong magbabankrupt, mayroong mahihirapan, may mga sitwasyon na hindi controllable. Normal yun dahil nasa mundo ka. Diba? Pero ano sabi ni Jesus Christ? But be of good cheer. Bakit? I have overcome the world. Ibig sabihin, kahit magulo yung mundo, meron ka pa ring peace pag si Jesus Christ ang kasama mo. When you have faith, you don't have to deny reality. Kasi totoo yan eh. We are not, listen makinig. Hindi natin iaalis ang katotohanan na darating sa buhay mo yung mga problema na talagang magdadala sa'yo ng mga desisyon na hindi mo gustong desisyon. Pero dahil may faith ka, alam mo, God is in control. Faith is facing reality without being discouraged by it. Yun na yun eh. Di ba sabi ko, hindi ka magbabackslide. Alam mong wala kang pera. Alam mong naubusan ka. Alam mong napagalitan ka.
alam mong pinagkaisahan ka, alam mong hindi maganda yung trato sa'yo, hindi ka magdi-discourage. Bakit? Kasi nakatutok ka sa Diyos. Dahil may Diyos ka. Dahil nakadikit ka sa pastor mo. Dahil may church ka. At pinili mo magstay kahit na yung katawan at isipan mo nagdidikta na lumayo ka. Diba? Mapag-isa ka muna. No. Alam mo kung bakit? You cannot build a family on a Pollyanna fantasy. Yung basta yung pamilya lang, yung parang, eto yung perfect family, eto yung magandang ano. Walang ganun, men. Walang magic. Ha? Anong sinasabi nila? Uy, boy, magkakamali ka pa rin. Diba? Na kahit anong galing mo, pabagsak ka pa rin, girl. Hindi si girl. Yung girl na usapan, di ba? Inaano ko lang kasi yun yung ano ngayon termino di ba? Boy, saan ka papunta, boy? Doon ako. Pasa na to yung exam. Boy, magkakamali ka pa din. O, diba? Ganun. Pansira ka na agad ba? Discouragement na agad. Pero dahil may Diyos ka, hindi ka madi-discourage. Di ba? Pero alam mo, may problema ang family. Alam mo, walang perfect family. Kahit hindi mo kayang i-build yung family mo with a fantasy, with this fantasy mindset, pero kaya mong i-build yung family mo sa pananampalataya. 'Di ba? Kapag malaki na ang problema, malaki na ang hinaharap mo, malaki na ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, pwedeng itong gawin mo. You look beyond your circumstances. Ibig sabihin, look beyond of who you are and what you have right now. May Diyos ka. May mas malaki kesa sa'yo. Diba? Yun na lang. Doon tayo kumapit. Kaya nga sabi ng ating 2 Corinthians chapter 4 verse 18 ng text natin. Okay? So maganda siguro basahin natin Tagalog to, Tatagalogin natin. Para at least wala kayong lusot. So, ano mo sabi sa 2 Corinthians? 2 Corinthians, Tagalog natin. Chapter 4, verse 18. Sabi ng Bible, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Panandalian lang. Dadapwat, pero sapagkat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Napakalinaw niyan. Hindi natin pwedeng i-deny yung sinasabi ng Biblia. Yung problema mo, yung problema ng pamilya mo, yung problema sa negosyo, yung problema sa sarili mo, yung sakit, kung ano mang kabigat ang hinaharap mo, yung iniwan ka na hindi nagpasabi, sasabihin ko, lahat yan temporal. Panandalian. Kaya hindi mo kailangan magmukmok. Hindi mo kailangan mapag-isa. Magpatuloy ka sa pananampalataya mo. If you look at the world, you're going to be distressed. There are problems everywhere. Tingnan mo tumingin ka sa balita, daming problema. Tumingin ka sa TikTok, problema. Lumingon ka sa likod mo, ang daming problema. Tumingin ka sa taas, napakainit. Mag-stay ka, nadami pa rin problema. Normal. Okay? Masistress ka sa mundong ito. Lalong-lalo na pag tumingin ka sa salamin, stress ka na. Makita mo pa lang yung mukha mo. Bakit ganito yung ilong ko? Diba? Bakit ganito yung kilay ko? Sa kanya makapal. Paano kaya to? Diba? Parang wala akong kilay. Bakit ganito yung tuhod ko? Ang itim. Wala tayong magawa. No? Tinignan mo yung salamin. Huwag ka nang tumingin kasi sa salamin. Diba?
Tinignan mo yung buhok mo, bakit yung buhok ko nauubos na? Oh, bakit kumikintab na yung noo ko? Yung ganun ba? Yung mga malulusog, no? Pag tumingin sa salamin yan, ginaganon-ganon pa nila, inipit-ipit pala. Hindi na maiipit yan. Yan na talaga yan. Aminin mo na lang, tanggapin mo na lang, Lord, salamat ha. Pero masistress ka. Kasi bakit siya ganito? Bakit sila ganito? Ako hindi ganon. Bakit sana ganito yung ano? Bakit? Because there are problems everywhere. Now, if you look within, you're going to be distressed. Because there are a lot of things that need changing in your life. Gusto mong paayos yung ilong mo, wala ka namang pera. Gusto mong paayos yung ngipin mo, ano yun? Binir. Papabinir mo. No. Gusto mong pabinir. Anong pabinir? Gusto mong pabinir? Mag-toothbrush ka. Yun lang ang simpleng solusyon. Mag-toothbrush ka, tapos mag-dental floss ka. Okay na yun. Binir ka nga. Mabaho namang hininga mo. Wala pa rin. Ang ganda ng ngiti mo, gaganon ka pa. Tapos namamatay, pati yung lamok pag dumaan sa bibig mo. Yung lamok gumaganon ng lamok ko, patay. What I'm trying to say? Pag tumingin ka sa loob, sa sarili mo, ang dami mo gustong baguhin. Gusto mo tumangkad, wala ka na magagawa. Diba? Tama? Yung kulay mo, gustong pumuti. Okay na yun, di ka makita sa dilim. Ang tawag doon, ninja. In the shadow. There are a lot of things that need changing sa buhay mo. Pag tinignan mo sarili mo, pag tinignan mo, madidepress ka. Pag tinignan mo sarili mo, depress ka pa din. Kaya huwag ka tumingin doon. Tingnan mo si Jesus Christ. Bakit? Pag tinignan mo si Jesus Christ, you'll be at rest. May kulang ako at malaking pagkukulang ko, pero buo naman si Kristo. At tinanggap ko siya, kaya Jesus Christ is enough. Di ba? Kasi ganito yan. Listen. Shh, makinig. Kung anong fina-focus mo, yun din ang nag-shape sa reality mo. Subukan mo i-focus yung mga affairs, lagi kang nagdududa. Nanood ka lagi nun. Duda-duda ka na. Tapos nanonood ka ng mga dating na mga na mga shows. Listen, pag tinitingnan mo yun, nagkakaroon ka tuloy ng fantasy, sana ganito yung buhay ko, sana ganito yung ko, sana ganito yung pangasawa ko. Tapos titingnan mo yung asawa mo. Pambira. Parang yung asawa ko, parang hindi naman niya. Tapos nakikita mo yung mga doon, yung mga model doon, talagang bumubukol yung dibdib. Tapos may mga abs, tapos nakita mo yung asawa, paglingon mo ganun, isang malaking ab na parang mas buntis pa kaysa sa'yo. Diba? So imbis na i-encourage ka, nadi-discourage ka. Be aware of what you're watching. Dapat ang pinanunood mo, kung anong ginawa ni Jesus Christ. Dapat ganon. Hindi yung pambihira. Ngayon, itong mga batang ito, nanonood sila ng, Batang Quiapo. Di gusto nilang maging tanggol. Pambihira. Gusto nilang maging Batang Quiapo, tapos makulong. Diba? Magnakaw, makulong. Pastor, kasi hindi pa tapos yung storya. Huwag niyo mo nang anuhin. Oo nga. Nakulong lang. Anong gagawin natin? Dapat nila pinuputol doon. Be aware of your focus. God never asks you to do something without providing what you need to do. What you need to do it. Okay? Meaning, pag pinagagawa sa'yo ng Panginoon, alam mo, handa siya mag-provide. Handa siyang magbigay sa iyo ng mga pangangailangan mo. Basta't ang kailangan lang, ang Diyos ang dapat maging sentro ng buhay mo. Ano sabi ko kanina? If you want to experience God's best, then you need to put God
first in your priority. Simple. Anong lagi nating sinasabi doon sa ating sinasabi sa bilang kapartner ang Panginoon? Napakalinaw naman nun ah. Nagre-recite tayo dito, hindi pa pumasok sa utak mo. Mas memorize mo pa yung kanta ni Tony Fowler. Tsaka sino yun? Yung Aw-Aw. Oh, wala, hindi ko na nga alam yung pangalan eh. O ni Rosmar. Tama na. Ito dapat ang sinasa ulo mo at sinasa puso mo. Diba? Pag nire-recite natin to, parinig mo naman yung boses mo. Kaya hindi na papasok sa isipan mo kasi pag nagre-recite, ganun-ganun ka na. Ano sabi ng ating nire-recite? Ginawa kong kapartner ng buhay ko ang Diyos. Kapartner ko siya sa aking pamilya, sa buhay pag-ibig, sa trabaho, sa negosyo, sa karamdaman, sa kalakasan at kahit pa sa pagtanda. Kaya kong makamit ang aking mga pangarap na hindi lumalayo sa Diyos. Kaya kong tutukan ng aking pag-aaral at trabaho nang hindi nawawalan ng oras para sa Diyos. At lahat ay aking kakayanin nang hindi napapabayaan ang relasyon ko sa Panginoon. Alam ko sa kabila ng mga pagsubok na dumarating, ang Diyos ay may nilaan pa rin na maganda, masagana at matatag na kinabukasan para sa akin. Ano sabi ng verse? Maliban itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhan nagsisigawa ang nagtatayo. Pag hindi sentro ng pamilya ang Panginoon, walang kwenta ang pamilyang mayroon ka. Talaga? Pastor? Oo. Bakit? Dapat ang Diyos ang pundasyon. Pag ang Diyos ang pundasyon, kahit tamaan kayo ng anumang problema, magiging buo pa rin kayo. Hindi kayo babagsak. It will be painful, but it is the Lord. It is the Lord who centers in it. Kaya tatayo pa din kayo. Kaya kung anumang buhay ang meron tayo, pwedeng aminin na lang natin kung meron tayong mga pagkukulang. Pwedeng may aminin na lang natin na may kabigatan tayo. Pwede na doon na lang tayo. Pwedeng aminin lang natin na meron tayong mga kahinaan. Dahil hindi ka naman nilagay kung nasaan ka dahil magaling ka. Sa tingin nyo, ako naging pastor dito dahil akong pinakamagaling sa inyo? No. Never. Hindi ako naging pastor dito dahil matalino ako, magaling ako. Walang ganon. Naging pastor ako dito dahil ang Diyos ang nag-enable sa akin. Siya ang naglagay sa akin sa ministry. Ano sabi doon ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 1 verse 12? At ako'y nagpasalamat kay Kristo Jesus na ating Panginoon, who hath enabled me. Siya. Alam naman natin kung sino si Apostle Paul. Ha? Alam natin kung ano ang past niya. Alam natin kung ano yung ginagawa niya sa mga Kristiyano in the New Testament. Pero sabi niya, salamat. Ako ay nagpapasalamat kay Kristo Jesus na aking Panginoon, who hath enabled me. Siya ang nag-enable sa akin, for that He counted me faithful. Di mo pwedeng sabihin, faithful ako. Diyos lang ang pwedeng magsabi nun. Di mo pwede, pambihira. Nagdadala ka, nagbubuhat ka ng sarili mong bangko. Let God do that. Siya ang mag-judge if you are faithful in His ministry because siya ang naglagay sa iyo sa ministry. In verse 13, who was before a blasphemer and persecutor, ito na, injurious, but I obtained mercy. Tingnan mo yung bigat ng kanyang ginagawa, yung kanyang past, kung siya at kung ano yung ginagawa niya. Look at what the Bible says, di ba? Awa lang ng Panginoon ang dahilan bakit si Apostle Paul na sa ministry. Like Apostle Paul, kung nasaan ka, kung ano ka at kung anong pinagkatiwala ng Panginoon, dahil lang sa awa ng Diyos. Oh, hindi lang awa. Ano sabi ng verse 14? At ang biyaya ng ating Panginoon was exceeding abundant with faith and love na kay Kristo Jesus. Mercy, grace, and love. Oh. Kaya pag nagbigay
ang Diyos ng assignment, ng plano, or ng strategy, siya ang mag-i-empower sa'yo. Kung titingnan mo, ako nga hindi qualified to be a pastor eh. Yung qualification, no. Kung titingnan ko yung mga preacher namin, yung mga preacher natin, hindi naman qualified to eh. Sino bang qualified? Ano yung past ni Preacher Ephraim? Di ba? Drug lord. Oh. Di ba? Oh. Hindi totoo yun. Baka mamaya, ilista ka sa ano, oh. Patay ka. Mapungay na kasi mata mo eh. Baka nakadrugs ka. Ano yung past ni Ralph? Taganakaw ng pawikan. Oh. Di ba? Yan ang past yan. No, kidding aside, when you look at our preachers, wala kang makikitang magandang nakaraan dyan na sasabi mo, qualified maging preacher yan. Until now, proseso yan eh. Sa tingin nyo, si Pastor Ron, karapat-dapat na magpastor doon sa Aplaya? Hindi. Hindi nga siya karapat-dapat maging asawa ni Ma'am Kean eh. Sa ganda ni Ma'am Kean, sa galing ni Ma'am Kean, sa buti ni Ma'am Kean, salbahis to. Salbahis to eh. But mayroong grace. Oh. Sabi ng Panginoon, yan ang karapat-dapat sa'yo. Dahil faithful ka, binigyan ka ng Ma'am Kean. Kaso lang, di faithful si Ma'am Kean eh. Oo. Kaya ikaw binigay. Oo. Diba? Hindi ko alam bakit pumasok sa akin yun. Hindi, ano ko lang. Panalo. Ano. Kaya ka nakakapag-preach si Pastor Ron because God is the one that empower him. Diba? Sa tingin nyo ba, yung ating mga nag-surrender dito, karapat-dapat sila mag-surrender? Hindi. Sa tingin nyo ba, yung mga choir members dito, karapat-dapat mag-choir? Hindi rin. Decent choir members ha, pag hindi ka nagsusulwining, tatanggalin kita sa choir. Pag nagsiserve ka sa Panginoon, be sure na normal lang sa'yo yung soul winning. Soul winner po dapat ang nagsusurrender. Normal na yun. Kaya nga natutuwa ako, nakikita ko sila Ma'am Isay, sila Ma'am Carms. Oh, diba? Nandun nagsusoul winning. Habang nagkikwek-kwek si Brother Franklin. Kasi doon nagsusoul winning sa nagluluto ng kwek-kwek. Ayan naman eh. Diba? Wala rin kakanta na solo. Never na again. Solo, duet, trio na hindi soul winner. Ayoko na noon. Tigilan na natin yon. So serve ka. Hindi ka naman pala soul winner. Ano mong tawag sa'yo? Hipokrito. Soul winner ka. Oh, si King, sabi niya, babalik daw siya sa choir. Oh, babalik siya sa choir. Dito, pag hindi ka membro, you can still be part sa ministry dahil tinitrain namin kayo to be faithful and to be useful pag uwi nyo sa church nyo. Para kagamit-gamit ka naman. Oh, sabi ni King, Pastor, magko-choir ko balik ulit. Kaya pag si King hindi nag-soul winning to, tatanggalin ko ulit to. Dapat soul winner. Pag nagsuserve ka sa Panginoon, hindi na debate o hindi na discussion ang soul winning. Normal yun sa mga nagsuserve. Ha? Oh, tahimik kayo. Ha? Wala namang kayang mag-soul winning, wala namang may malakas ang loob sa atin, pero bakit tayo nakakayang soul winning? Kasi ini-empower tayo ng Diyos. Diba? Oh. Katulad ng lamp. Hindi magsashine yan unless it is plugged in doon sa power source.
Kaya yung light mo, hindi magsashine yan unless you are plugged in sa power source natin. Walang iba kundi ang Diyos. God is the source. Doon may pa-plug in. Oh. Ano sabi ng Isaiah 40 verse 29? He give it power to the faint. Yung nanghihina, sino nagbibigay ng kapangyarihan para lumakas? Ang Diyos. And to them that have no might, yung walang lakas, sino magbibigay ng lakas? Sino mag-increase ng strength? Ang Diyos. In verse 30, look at verse 30. Kahit yung mga kabataan na nanghihina, young people, madali kayong manghina eh. Madali kayong ma-discourage. Hindi mo isasaksak yung sarili mo sa jowa. Hanap ka ng jowa para magpalakas. Alam mo, nanghihina ako. Pwede mong palakas payakap naman. Ang Diyos ang gumawa sa'yo, ang gusto mong palakas tao, tanga yarn. Huwag kang bobo. Sa Diyos ka kumapit. Sabi, kahit yung mga kabataan, manghihina kayo. Manghihina kayo at kayo ay mauubusan ng lakas. And the other men shall, and young men shall utterly fall. In verse 31, eto, kaya mag-antay lang tayo sa Panginoon. Dahil habang nag-aantay ka, ang Diyos ang magbibigay sa iyo renewal sa iyong lakas. He will renew their strength. Katulad ng isang agila. Di ba? They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Katulad ng sino ba nagbibigay ng lakas yan? Di naman nagtatanim yan. Di naman nagtatrabaho yan. Sino bubuhay dyan? Kapag yan nanghihina, diba? Walang iba kundi yung Diyos. So ikaw tao ka, ginawa ka ng Panginoon, naligtas ka pa, ang Diyos ang mag-i-enable sa'yo. Importante, konektado ka lang sa Diyos. Pag nanghihina ka na, isaksak mo na, i-charge mo na yung sarili mo sa Diyos. Problema, maglalaro ka ng ML. Tapos pag naglaro ka ng ML, kakausapin mo yung mga kaduo mo, nililigawan mo. Ang klase yan. Patanong-tanong ka pa dyan. Grabe ka, bobo. Walang mangyayari sa'yo. Kaya ano sabihin ng Panginoon sa'yo? Hanggang dyan ka lang, boy. Nakamitik ka na. Pero mitik ka na, wala ka pa ring blessing. I-rhyme ko sana doon sa pangit na salita eh. Pero wag, mali. Doon lang tayo. Anong sabi ng John 15 verse 5? John chapter 15 verse 5. Look at what the Bible says. Ako ang puno at kayo ang sanga. You remember that verse? Kung sino ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya, siya ay magbubunga ng maraming bunga. Dahil kung wala ako, wala ka din. Lalayo ka pa sa Diyos. Naintindihan mo nung lumayo ka, parang hindi ka masaya? Hinanap mo yung saya sa jowa, hinanap mo yung saya sa laro, hinanap mo yung saya sa mga bagay. Hindi magbibigay ng kasayahan sa iyo yun. Hindi yun ang gumawa sa iyo at hindi yun ang nagligtas sa iyo. Yung nagligtas sa iyo at yung gumawa sa iyo, yun lang ang magbibigay sa iyo ng totoong kasayahan. Walang iba kundi ang Diyos. Anong sabi ko? My hard circumstances are not hard because of God's enablement. Ano yung unang enablement natin? You remember that? Diba? Ano yung unang enablement? God's enablement help us to do His will. Sino bang may kayang gumawa ng kalooban ng Panginoon? Wala. Dahil may sarili tayong kalooban. Pero dahil yung Diyos ang mag-enable, tutulungan niya tayo. As long as we are willing, mapapagod ka, oo, pero dahil may tulong ang Diyos, kakayanin. Kakayanin, hindi dahil sa'yo, dahil sa Diyos. Dahil may Diyos ka. Ano yung pangalawa? God's enablement makes difficult tasks easier. Tanong ko, mahirap mag-aral? Madali lang. Ay ba'y talino mo?
Ay, pastor, sisiw. Sisiw? 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 Nakikiusap ka na nga sa teacher, sisiw pa? Sumisip-sip ka na nga? Nangungopya ka na nga? Nagaganong ka na nga ng mata mo kapag nag-exam? Sisiw? Oh. Diba? Pwede nang mag-aral sa mga state universities ng libre. Huwag na kayong umasa ng ano. Gusto ko kasi, pastor, sa Lasal ako. Lasal ka pa dyan. Gusto ko si pastor sa ano ko, sa Ateneo. Ano ka, Blue Eagles? Huwag ka na. Palawan State University. Doon ka na lang. Diba? Walang masama doon. As long na ikaw ay kumapit sa Panginoon, yung mahihirap nagiging madali. Kaya yan. Pastor, ang hirap, pastor, mabakante. Kailangan lagi ako may jowa. Wow! Pogi problems? Meron din kami yan dito, may pogi problems. Hindi na nga nakapag-asawa eh. Umalis na lang. Kasi may pogi problems. Nahihirapan talaga siya pumili kung sinong pipiliin niya. Paano kasi? Hindi pinansin kasi ni Pat. Pero kung pinansin ni Pat yun, hindi aalis yun. Kasi nasabi ni Pat, ang gwapo mo kasi para sa akin, sobrang gwapo mo, hindi kakayanin ng ganda ko. Ano yung pangatlo? God's enablement makes the impossible possible. May pangarap ka. Ang taas. Alam mo, sa mga young people, napaka-imposible na hindi kayo magka-jowa. Napaka-imposible. Dahil pagdating nyo sa classroom, may crush ka na eh. Kung hindi man sa classroom, yung daanan mong section, naku, gwapo naman doon. Tama, Ashley? Di ba may crush ka? Sa school? Patingin-tingin ka pa dyan, bebing sa kanya. Di ba may crush ka rin? Nakita mo sa school, di ba? Di ba may crush ka rin? Ay, wala sa school, na sa church. Ako? Hindi, bebing. Parang alanganin ka dahil nasa harapan mo si Herwin. Mag-ayos ka, ha? Ayaw, bibing. Ayaw pag-igat diha. Napaka-imposible. Pero alam mo, yung mga bagay na ito, posible kung sa Diyos ka kumakapit. Pag ang Diyos mag-i-enable sa'yo, Lord, ikaw po ang kakapitan ko, ikaw ang paniniwalaan, sumasampalataya ko sa'yo, tatapusin ko pag-aaral ko, magtatrabaho ako para sa'yo so that my family will benefit sa aking faithfulness. Yung imposible, nagiging posible. Yes. Basta Diyos ang mag-enable, hindi ako, bakit ako? Ano kapangyarihan ko? Bakit yung ibang taong aasahan mo, sasandalan mo? May Diyos ka naman. Kaya pumapalpak ang buhay mo kasi inaasa mo yung buhay mo sa mga tao na hindi rin kayang mabuhay ng sarili nila. Kaya kailangan aayusin natin. Sa Diyos tayo. Dahil ang imposible nagiging posible. Pang-apat at panghuli. God enables our life to bless others. Diyos yun, hindi tayo. Ha? You remember kung anong sinabi nung sa Acts chapter 10 verse 38? Sabi niya, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. Alam mo kung bakit nagagawa ni Jesus Christ yun? Ano sabi ng Word of God? For God was with him. Jesus Christ na to, Jesus Christ na to.
Pero bakit nakakayanan niya yung mga pinagdadaanan niya at kaya niyang gumutihan at kaya niyang gumamot at kaya niyang paalisin ng mga demonyo? Hindi dahil nagyayabang si Jesus kasi anak ako ng Diyos. Hindi yon. Ano sabi ng Bible? Dahil kasama niya ang Diyos. Sa tingin mo, kakayanin mo yung peer pressure ng mundo, young people? No, hindi mo kakayanin yan. Yung lahat sila, meron na, ikaw na lang wala. Anong sinasabi lang? Virgin ka pa? Pag sinabi mo, virgin pa ako eh. Bubuli ka dahil virgin ka. Dahil hindi na normal ngayon. Yung tao, naku, sinasabi ko, I'm not just saying this. This is reality. Bubulihin ka nila. Ngayon, ang gagawin nila, hahanapan ka lang, gagawa ka lang ng paraan para sama-sama na. This is the world. Listen, this is the world. Kapag nadumihan sila, gusto nila marumihan ka na rin. Pag mali sila, gusto nila mali ka rin. Ayaw nilang malinis ka at ayaw nilang tama ka. Ang hirap nun eh. Because mga kaklase mo to, mga tropa mo to, magpapalibot sa'yo. Tapos laging naririnig mo, laging nagsasalita, bubulihin ka, aasarin ka. Pag hindi ka lumapit at kakapit sa Diyos, madadala ka. Kaya nga kailangan mo ang Diyos. Hindi mo magagawa yan, hindi mo kaya magpalakas. Paano ka tutulong sa iba kung ikaw ang dapat tinutulungan? Paano ka magbibigay ng advice kung ikaw ang nangangailangan ng advice? Look at what the Lord Jesus Christ, yung experience niya at yung sinasabi sa kanya, na kaya niyang gumawa ng anumang bagay dahil kasama niya ang Diyos. God was with him. Jesus was able to do all this because God was with him. Jesus came to comfort the conflicted, the brokenhearted, yung mga enslaved to habits, those who don't know how to get out of debt, and those who are blind. Lahat yun. Ang dahilan yun, hindi dahil kay Jesus Christ, dahil kasama niya ang Diyos. And He empowers us to comfort others as well. Kaya palakasin natin yung sarili natin. Let's grow in faith together. Paano tayo tutulong sa mga churches kung tayo ang number one kailangan tulungan? Hindi tayo nagpapalakas para magyabang. Nasabihin natin mayaman tayo na church. Hindi man tayo mayaman. Number one. Nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Pero pag hindi kayo naging maayos, na kayo ang kailangan ng tulong, wala tayong karapatang tumulong. Wala tayong karapatang maging encouragement sa ibang churches. Wala tayong karapatan na sagutin ang panalangin natin ng Panginoon. In-empower na tayo ni Kristo to comfort others as well. Kailangan galingan natin. Kailangan ayusin nating sarili natin. Kailangan malakas tayo. Kailangan equip tayo. Kaya kailangan, hindi ka po pwede, na may sakit ka na, dumikit ka pa sa may sakit. Walang ganun. Kailangan magaling. Listen to this. Listen to this. You can pour from an empty cup. Ano ibig sabihin? Hindi po pwede na bubuhos ka, wala namang laman yung cup mo. Dala-dala ka ng cup, ng tasa mo, tapos sabi mo, may inumin mo to, sarap nito. So walang laman, nilagyan mo, wala ring laman. Anong kwenta nun? Kailangan mayroong laman. Para pag may nangangailangan, may maibigay ka. Kailangan malakas. Kailangan maayos. Kailangan handa ka. Don't forget to make yourself a blessed person. Make it your priority as well. Kailangan, Lord, ako po yung pagpalain mo so that I can be a blessing. Hindi po pwede yun yung
Imbis na ikaw yung nagiging blessing, ikaw ngayon yung nagiging burden. Dahil ikaw yung nanghihingi. Ito ha, uulitin ko lang. Alam mo yung mga simbahan na alam ko, huwag na lang tayo magsabi ng pangalan. Pero yung simbahan na alam ko, yung mga tao doon, generous. When I look at their church, when I look at their life, when I look at yung kung anong pinagkatiwala ng Panginoon, may problema sila, napupuyat sila, nagkakasakit yung anak nila, meron silang mga kabigatang hinaharap, pero pinagpapala kasi nga sila rin ay nagiging pagpapala sa mga tao sa paligid nila. Number 1 sa pastor nila. Number 1 sa pastor nila. Kaya huwag mong kakalimutan na kailangan maging maayos ka. You have to grow in faith and learn the Word of God. At alam mo dapat kung sino yung Diyos sa buhay mo. So that when God bless you, alam mo kung paano maging blessing sa ibang tao. Palakasin mo sarili mo. Na dapat sa pamilya mo, ikaw yung nalalapitan ng pamilya mo para tulungan, para tumulong sa pamilya mo. Palakasin mo sarili mo. Para yung mga tropa mo, pag nangangailangan, alam nila na nandyan ka para ikaw ay magbigay ng tulong. Not today, para ma-abuse ka. No, that's not I'm trying to say. Para maging blessing ka sa kanila. Anong sabi ng Psalm? Chapter 1, verse 1. Oh. Tignan mo to ha. Sabi ng Psalm. Chapter 1, verse 1. Oh, maganda Tagalog para at least basag tayo. Mapalad ng tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga lilibak. In verse 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan o sa salita ng Diyos. Wow! Sipin mo yon na pag nakakarinig itong tao na to, talagang kinikilig dahil may Word of God. Kayo, pag nakikinig kayo ng Word of God, parang tuyon-tuyo na kayo Parang imbis ma-encourage kayo, discourage pa kayo Diba? Oh. Ito yung ang pinagpalang tao, hindi nakikinig sa mga payo ng masasama. Hindi tumatayo sa daanan ng makasalanan. At hindi umupo sa mga manglilibak na upuan. Na hindi kasama nila. Kundi kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Salita ng Panginoon. No. At kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Ibig sabihin, naintindihan niya yung salita ng Panginoon. In verse 3, ang sabi ng Bible, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng nag-aagos na tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon ay hindi nalalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Meron ka nun. Ito pa, in verse 4. In verse 4, ang masama ay hindi gayon. Yung ungodly, hindi ganon ang pakiramdam. Kundi parang tinataboy ng hangin. Ipa na tinataboy ng hangin. Yun. Basta't ikaw ay hindi sumusunod, ito ang magiging, alam mo yun, kalagayan mo. Sige, verse 5. Tingnan natin verse 5 para maganda. Tingnan mo verse 5. Ang sabi ng verse 5. Ito. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol. Wala kang tagumpay. Walang pagpapala sa'yo. Ang godly ka Ni ang mga kasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid.
Hmm. Kaya dapat nasa ayos tayo. Kaya one time sinabi dun sa Acts chapter 20 verse 28. Anong sabi ng Bible doon? Acts chapter 20. 20 verse 28. O, tinan mo sabi ng Bible ha? In verse 28. O, ano sabi diyan? Take heed, therefore. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Mag-ingat tayo. O, kaya ingatan natin. Huwag padaloy-daloy. Okay? Hindi ka dapat nagmamadali. Dapat nag-iingat tayo. Nag-iingat tayo sa desisyon, sa tatapakan natin, sa pupuntahan natin. Dapat nag-iingat tayo. May word of God na, may instruction na. Diba? So dapat may pag-iingat na mangyayari sa atin o dapat may pag-iingat na sa mga ginagawa natin. In Matthew chapter 10 verse 24, the disciple is not above his master. Tignan mo to ha. Ang disipulo ay hindi pwedeng mas mataas sa kanyang boss. Kaya nga sabi ko mag-ingat eh. Ang tagapagsilbi, hindi pwedeng mas mataas sa kanyang boss. Listen. Pag ang tatay which is the leader ay nasa level 3, ang mga anak at yung asawa nasa level 2 lang. Nakukuha nyo? Ulitin ko. Kapag yung level ng attitude mo at karakter mo at katapatan mo sa Panginoon, nasa level 3 ka lang, huwag kang umasa na mas mataas sa iyo yung pamilya mo. Mas mababa sila sa iyo. Dahil ikaw ang leader. Kaya nga ang disipulo, hindi pwedeng mas mataas sa boss. Ang tagapaglingkod, hindi pwedeng mas mataas sa boss. Ang tatay, hindi pwedeng mas mataas yung nanay at yung mga anak. Dahil kung saan ang direksyon ng tatay, susunod lang ang mga anak at ang asawa. Kaya pag pabobo ang tatay, huwag kang umasa matalino yung mga anak. Pabobo rin yan. Pero pag tagumpay ang tatay, pag level 10 yung tatay, yung anak at saka yung tatay, yung anak at saka yung nanay, level 9. Tagumpay. Kaya aayusin natin. Kaya palakasin natin yung sarili natin. Kaya gawin natin yung sarili nating blessable. Okay? Huwag nating kakalimutan. Gawin nating priority yung sarili natin maging blessable tayo ng Diyos. Na pag nakita ka ng Diyos, sasabihin ng Diyos, pagpalain ko yan. Pagpapalain ko yan. Pagpapalain ko yan. Because you can take care of others unless you are at your best. Sa tingin mo, kaya mong tumulong sa isang taong nangangailangan kung ikaw mismo ay nangangailangan din? You need to be at your best so that you can take care of others. Remember this. Remember this. Never give from the depths of your well, but from your overflow. Lalim, no? Itong explanation. Huwag kang magbibigay. Doon kung ang balon mo ay malalim. Huwag kang magbibigay ng tubig. Bakit? Ang mabibigay mo putik ng putik. Putik mabibigay mo. Wag. Bakit? Nagbibigay ka. Sagad ka na rin, nagbigay ka pa. Diba? What I mean sa tao ba? Tumulong ba? O. Wag. Palakasin mo yung sarili mo. Mas masarap pag tumutulong ka dahil umaapaw ka na. At the end of the day, it's not about what you have or even what you have accomplished. It's about who you lifted up, who you have made better. Sinong natulungan mo? Sinong na-encourage mo?
Na pag tumatayo ka, sasabihin mo, Lord, thank you ha, dahil ginamit mo ko. Dahil sa biyaya mo, ginamit mo ko para matulungan siya. Na para siya, pag na siya ay talagang naayos din, siya rin magiging tulong sa iba rin. It's not about, receiving. It's about what you have given back. Diba sabi nga ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Walang pagpapala yung tinanggap mo. Pero pag nagbigay ka, doon ka pa pagpapalain. Oo, masaya tumanggap. Pero ang pagpapala nandoon sa pagbibigay. Kung anong binigay mo. Kaya yung circumstances mo, hindi mahirap yan. Temporary lang yan. God is just building you up. He is just building you up to be the greater version for His honor and glory. Tanong ko, ulit, sino nang natulungan mo? Sino nang na-encourage mo? Sino nang nakita mo na dahil ginamit ka ng Panginoon, ngayong ginagamit na? Dapat meron kang kwentong ganon. Dapat meron kang kwentong ganon. Because God is the one that will enable you para gawin ang will niya. God is the one that will enable you para yung mga difficult tasks will be easier. God is the one that will enable you. Para, ano ngayon? Hindi mo kasi nilalabas eh. Ba't nilabas mo? Pira naman, oh. Yung imposible nagiging posible. And God is the one that will enable you that your life will be a blessing to others. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Si Lord yun. Okay? So I hope that this message will remind you and encourage you na doon ka kumapit sa source. Doon mo isaksak yung plug mo sa source. Walang iba kundi ang Diyos. Father God in heaven, once again, we are thankful and grateful sa biyaya mo at sa iyong salita. Tulungan mo kami at bigyan mo kami ng tagumpay na buksan namin ang aming puso